Samantala, pirma na lang ni Pangulong Noynoy Aquino ang kulang para tuluyang maisabatas ang panukalang magbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Anti-Money Laundering Council na magbusisi ng kaduda-duda umanong bank accounts kahit hindi ipaalam sa depositor. Saksi si Jam Sisante. The interpretation now of the Office of the Ombudsman is because of this waiver taken together with your powers under the Constitution, you can simply write to AMLAC and ask them for information about their bank transactions and it will be given to you. Is that correct, ma'am? Yes, Mr. Senator. To me, that's a consent That's a consent. on the part of the tax fund. Sa katatapos lang na impeachment trial, tinalakay kung tama bang kumuha ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng detalye ng dollar account si Noy Chief Justice Renato Corona kahit walang pahintulot. These issues are not cogent to the impeachment process. We are here. This is not in aid of legislation. We are trying a case of impeachment. So, if we want to amend the laws in order to adopt certain policies, we'll have to take that up as a legislative body. At kanina nga, niratify na sa Senado ang panukalang amyenda sa Anti-Money Laundering Act. Kabilang ang pagpapalawig sa kapangyarihan ng AMLAC para busisiin ng mga bank account kahit hindi pinapaalam sa depositor, basta't inaprubahan ng Court of Appeals. Kung yung depositor talagang may kasalanan, pag sinabihan mo siya, tatakbo na siya. Tatangayin niya na niya lahat yung deposit niya. Dahil napagkasunduan na ito sa bicameral conference meeting ng mga senador at kongresista kaninang umaga, naratify na rin ito ng Kamara ngayong hapon. Ipinasa rin ng Senado sa ikatlong pagbasa ang hiwalay na panukalang nagbibigay kapangyarihan sa AMLAC na imbestigahan ng mga property at pondo na hinihinalang may kinalaman sa terorismo. Yan ay para hindi raw malagay ang Pilipinas sa blacklist ng international organization na Financial Action Task Force na posibleng magpahirap sa pagpapadala ng pera mula abroad, lalo na ng mga overseas Filipino worker. Sa June 18 na ang pulong ng Financial Action Task Force sa Rome, pero nakabinbin pa rin sa Senado ang isa pang amendment sa AMLA na magpapalawig naman ang listahan ng predicate crimes o mga krimeng posibleng may kinalaman sa money laundering. Makikiusap ang AMLAC ng Pilipinas na since may pinapakita naman yung Philippine Congress kasama ang Senate, makikiusap na to delay the blacklisting. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.